Minsan may kwento si Pope Francis. May he rest in peace. Meron daw isang batang lumapit sa kanya, umiiyak. Ang sabi ng bata sa kanya, Papa Francesco, kamamatay lang po ng father ko. Hindi po siya naniniwala sa Diyos. Makapapasok ba siya sa langit? Ang sabi ni Papa Francisco sa kanya, nabinyagan ka ba? Opo, pinabinyagan po kami ng Papa namin, 4 po kami magkakapatid. Mabait po siyang Papa, mahal na mahal niya po kami, inalagaan niya po kami, pati ang mama ko. Ang sabi ni Pope Francis sa kanya, Apo, makapapasok sa langit ang Papa mo. Kasi mabait siyang tao, mabuti siyang tao. Pinabinyagan niya kayo. Kahit hindi siya naniniwala sa Diyos. Ang hirap noon. Mas madali para sa isang ama ang magpabinyag ng mga anak kung naniniwala siya kay Kristo. Pero si Papa mo, kahit hindi siya naniniwala kay Kristo, pinabinyagan niya kayo at inalagaan niya kayo. Mabuting tao siya, makapapasok siya sa langit. Sapagkat ang Diyos ay may pusong Ama at alam niya ang kabutihan ng puso ng Papa ninyo. Mga kapatid, sa kwentong ito ni Pope Francis, ipinapakita niya ang walang hanggang habag ng ating Panginoon. Ang habag ay tinitingnan lagi ang pangangailangan noong taong kinahahabagan. Hindi ang sarili niya, kundi ang taong nangangailangan. Alam ng Diyos na kailangan lamang nung mabuting amang yon na makita siya. Ano kaya mangyayari sa kanya pagpasok niya sa langit? Makikita niya ang kabutihan, ang kagandahan, ang kaluwalhatian ng Diyos. Palagay ko, hindi na siya magiging atheist. Maniniwala na siya sa Diyos. Si Thomas the Apostle sa ating Ebanghelyo, parang ganun din. For a while, he could not believe that Jesus was alive. Ang sabi niya, hanggat hindi ko nakikita ang sugat sa kanyang mga kamay, and unless I put my fingers on the nail marks and put my hand on his side, I will not believe. Ang hirap nga namang maniwala kapag hindi mo nakikita. Kahit tayo, minsan nangyayari sa atin yan. Parang hindi natin nakikita, hindi natin nararamdaman ang Diyos. Nabuhay si Jesus. May mga problema tayo, humingi tayo ng tulong sa Kanya. May mga nagkasakit sa ating pamilya. Hiningi natin na sana gumaling. Pero hindi. Buhay ba talaga si Jesus? Kaya minsan dumarating din sa oras o sa punto na tayo mga Kristiyano ay nagdududa rin kung buhay nga ang Diyos. Kung narito nga ang Diyos sa ating paligid. Minsan, hindi lang tayo nagdududa, nagagalit pa tayo sa ating Diyos. My dear brothers and sisters, kapag dumating tayo sa mga puntong yon, na nagagalit tayo, nagdududa tayo, nag-aagam-agam tayo sa presensya ng ating Diyos, huwag tayong mag-alala.
God does not expect us to be perfect Christians. Kaparte lang yun ng ating paglalakbay sa pananampalataya. Mas matatakot nga tayo kapag sasabihin natin, okay na ako, perfect Christian na ako, alam ko na lahat, banal na ako. At ang ibang mga tao ay parang kulang pa sa kabanalang, kulang pa sa katotohanan. Ako lang, parang hindi na tayo bukas sa mas malalim na pangunawa tungkol sa Diyos. On the other hand, if we are humble and open to God, mas lalapitan pa tayo ng ating Panginoon. Mas makikita pa natin ng mabuti ang ating Diyos. Ganyan ang nangyari kay Tomas. Kailangan lang niyang makita ang mga sugat ni Jesus sa kamay at sa tagiliran. Kailangan lang niyang mahawakan. Yun ang kanyang pangangailangan. At dito, nakita na naman natin ang habag ng ating Diyos. Bumalik si Jesus doon sa kanila at pinakita niya kay Tomas ang kanyang mga sugat sa kamay at pinahawakan niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Kaya si Tomas napabulalas, "My Lord and my God." Mas tumatag, mas lumalim ang kanyang pananampalataya kay Jesus. Mga kapatid, ganyan ang Diyos sa atin. We just have to be humble and open to His truth, to His revelation, in spite of the darkness that many times we experience. In spite of our problems and challenges in life, let us be open to God. And I'm sure God will make us see Him, make us feel Him. Minsan hindi natin namamalayan, may mga taong lumalapit sa atin out of the blue. Tinutulungan tayong makaahon sa ating mga problema. It is God coming to us, showing us His love, His wounds on His hands and on His side, which are manifestations of His great love for us. My dear brothers and sisters, we should not be afraid of crisis in our faith. We should not be afraid if sometimes we doubt the presence of God, because those are opportunities by which God can become even closer to us. Because God's love is eternal and His mercy is unquenchable. Hindi natatapos ang pag-ibig ng Diyos. Hindi nauubos ang Kanyang awa para sa ating lahat. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.